Good morning po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 15, 2026 at tayo ngayon ay papunta sa may East Service Road, Unang Sigaw, East Service Road, Balintawak, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Dr. Jesus C. Delgado Memorial Hospital sa may Kamuning Road, Sacred Heart of Diliman, Quezon City. Diyan yan sa may Project 1, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang kasi po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ng kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungtulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Maraming salamat, Ma'am Charmaine Barilla. O yan, number 1 po nakakasang signal number 1 sa northern, ulitin ko lang para malinaw Northern Samar, Eastern Samar, the eastern portion of Iliran, the eastern portion of Leyte, and the eastern portion of southern Leyte, sa Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. Sa Luzon, nakalimutan ko yung Luzon, Sorsogon and the southeastern portion of Albay, meaning Rapu-Rapu, Manito, and Vegas. Rapu-rapu talaga yung partner. Hindi yung lapu-lapu. Rapu-rapu. Kasi po yun. Hindi yan, wala namang ano yan, Chinese Japanese origin pala, Japanese origin. So hindi pa alam kung ano to, maglalandfall o hindi. Pero siyang pinanggit kanina na close approach. Ayan. So ibig sabihin medyo dadaplit lang o medyo pipinahan lang ng konti. Pero hindi naman talaga maglalandfall as of now. Huwag ka nang pumeto, palalandfall ka pa. Pero ngayon, ayon sa ating forecaster, yung cone of probability. Naku, ito na naman. Dami na nadadagdag sa isip pa na. Ice cream cone lang gusto ko ngayon Okay, eto na ang mga naglalagab-love na mga balita ngayon sa headline ng Balitapakan. Ang dami na rin. Oo nga. Nakapila talaga, Captain. Puno-puno. Negosyanteng si Charlie Anong ang pinagsulubong na matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte sa Laguna na 17 kapwa-akusado ni Ang sa kaso ng mga nawawalang sabungero awak na ng mga pulis. Dating DPWH Secretary Manuel Bonongan, inakusahang sinadyang magsumite ng maling datos sa flood control project. Dating kalihim, posibleng ipasagpina ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala pa siya sa Pilipinas, partner. Ito na naman Hindi tayo pa umuwi, diba? paghahanapin na, wala na. Oo, nandun pa rin sa USA daw. Parang identic I will count up to 10. Sa 100 na wala pa rin. Bagyong Ada, posibleng lumakas bago tumama sa kalupaan ng Eastern Visayas. Ilang lugar isinailalim sa signal number 1 dahil sa banta ng bagyo. Gaya ng inyong narinig, ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Ayun. Mga residente ng Albay nababahala sa posibleng pagragasan ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Kansas City itinayo para mapanuwag ang evacuation center. Samantala, magkapatid na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla sinasabing inalok ng
bilyong piso Wow, ang laki. para itigil ang investigasyon sa flood control project. Oh! Negosyanteng si Enrique Razon sinampahan ng reklamong cyber libel ang suspendidong si Cavite Congressman Kiko Barsaga. Yari tayo dyan. Ang dami na. Samantala, halaga ng piso kontra US dollar ay bumagsak sa panibagong record low Naku. na 59 pesos and 44 centavos. Oh, yung sinabi mo, 59.33 o 35? Sa 335. 59.335. Ngayon, May 59.44. by the way, mga 20 minutes ago po, chinek ko ulit. Chinyek? Lichek? Ni-check. Aba, bumaba pa. 59, Hello. 442. Hala ka, Doy! Oo, Naku. yan. So, mamaya ikikwento ko sa Oo. inyo kung ano ang kalagayan naman ng ibang piso Oo. against the US dollar. Ay, marami bang piso? Marami. Sa Mexico, piso ba yan? Marami, Oo. maraming mga countries ang peso din. Oh, goyo-goyo. Or peso. Sa labas ng bansa, 32 patay, mahigit 6 na pusugatan sa bumagsak na crane sa pampasayarong tren sa Nakhon Ratchasima, Thailand. At pahuli, 26 arestado sa online scam at sex crime sa Cambodia. Balita Bakan! Inilamang yan sa ating mga inaabangan. Rekta na tayo dahil meron tayong report mula sa ating radyo patrol sa Bagsik. Ang Teachers Party List muling pinapanawagan ang pagbuwag sa NTF-LCAC. Ganito ang balitang kumpirmado sigurado. At ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, Patay tayo dyan. Sir, patuloy ang panawagan ni Congressman Antonio Sino ng ACT Teachers Party List na buwagin na ang National Task Force and Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC matapos ipawalang sala ng korte ang student leader ng University of the Philippines at aktivistang si Amanda Etsanis ng Tuguegarao City Regional Trial Court. 880 more or less. Ano to? Up to date na to. 880 Chilean pesos against 1 US dollar. Susunod, Colombia. Oo, ito. Peso din ito. Colombian peso. COP. Cup. Ang palitan ay 3,685 Colombian peso. Sa ano to? Sa South America? Oo. 3,685 pesos Grabe. Colombian pesos versus 1 US dollar. Ito, last, interesting. Cuba. Ang Cuba po, peso din. Ano ang rate? Depende sa conforme. paano yan? Di ba dapat may steady? Di naman steady pero fluctuating within the day. Pero at least alam mo na. Ang official rate po nila, ang Cuban peso, or cup. Yan. Ang Cuban peso po, ang official rate ay 24 Cuban pesos to $1. Ay, iwan na naman ang Kapag tuwid mga ka, alis. nagpapalit ka ng 1 US dollar, Bilis. ang rate Bilis ng, 120. Laki, pesos na. Ang dayo Pero yung informal rate, yung rate talaga sa ground, 400 Cuban pesos. Yung mga driver ng in-drive, no, puro balagbag. Kasi nga itineg nila. Ay, hindi ko pa na... Bakit? Halos lahat ng nakakasabay ko na ano, Ah. puro barubal magmaneho. Kasi ang Bakit? realidad, talagang nasa 120 Ano, Cuban pesos per 1 US dollar. Oo. Sa black market. So, doon mapapapalit. Pero interested ako in comparing this. to Iba the pa rin sa Grab, Philippine ano peso. ba? Kasi sa isip ko, habang sino-convert mo, habang sinasabi mo yan, sino-convert ko dun sa plus 50, ano natin eh. Magkano Sarili ba niyo tayo? to? 59, Ah. sinasabi mo, 59, 40. So, Ilan kung taon na? 59, 40, ibig sabihin Magtatatlo ba, na. Pinabugbog na ang eh. kanilang Oo. ekonomiya or Ito lang ang hirap pagka ginamit mo talaga sa ganitong hanap buhay. At least in 5 years, Ah, sulong oh, sulit. Sulit talaga. May sasakyan ka na, may Naku. panghanap buhay ka pa. Nakuha siya sa sarili niyang katas, ano? Yes. Pagka Kaysa gano'n. mag-boundary ka. Oo. Alam mo, yung iba nga, nagtanggal na. 2 years na lang, talaga bubunin dito Kunting talaga. kembot na lang yan, bossing. Tama. Kanilang palitan versus 1 US dollar. Pangilan na to? Ay, uno pa lang. Kaya naman 1,000. Pera na to, after 5 years. Oo. Basta matyaga lang, tsatsagin, di ba talaga? Oo naman. Hindi po apples to apples. Kaso nga lang yun nga, dahil sa sad-sad siya, marami na rin bumibigay na. Hindi ba malakas sa gasto? Hindi, sakto lang din naman. Parang nalakasan ako sa gas na ito. Sakto lang. Hmm.
Pero talagang kung ikukumpara mo naman talaga sa mga Vios, Mirage, Hindi, saka sa ano, Veloz, tsaka sa Avanza. Avanza 1.3 lang yata ang Avanza. Oo, kaya matipid eh. Oo. Eh, kung ikukumpara mo talaga sa mga matakaw to. Kasi 1.5 to eh. Kaya lang, may power. Oo. Kapag ka talaga kung gusto mong biritin, may arangkada talaga. Kaso hindi ko gaano inaano dahil siyempre yung gasolina. Oo, sunog. Oo. Hindi naman diesel to, diesel. Puta, babalik lang yun eh. Kaya nga. Ito, sunog. Kaya ang gasolina pa naman na engine kapag ka ano, Ganda, Innova kinuha mo eh, diesel. ayun talaga yung gusto ko Mataas sana. lang, ano? Ang taas eh. Magat, di kaya. Siyempre, 7-seater. 29, kulang 30,000. Kaya mo na yung hulog niya, hindi kakayanin. Hindi ko Wala na, mabigat. parang wala ka ng ano, may uwi. Wala na, mabigat yun. Yun na lang ang inanuhan mo. Tatsagayin mo lang yun, parang ka nagtitrip ka. Oo. Ganito ba? 18? Sa bagay, 18. Yung iba nga, 17 lang eh. Pero itong sa akin, 24 eh. Happy New Year, ma'am. Ah, bakit ano down mo? Kulang-kulang 25. Ano lang kasi yung down eh. You're not very Yung excited po ba? maliit lang. So, simply ano, and may I say, right off the bat, yung magpagkumpara po, akin lang Yung- hindi ko apples to apples. Yung bilas ko, 17 lang eh. Kasi kayo ay wala Modelo naman na. kayong choice eh. Oo. Parehas lang, ganito din lang. 20, 22, 21. 23. Ah, 23. Eh, ayaw magpakita ni Senator Bato. Ah, 26 na nga pala tama yun. 26, kaya magti 3 years na siya. In as far as this is concerned, Representative Lima, anong Nung March to eh. ninyo? So 2 months na lang. Medyo na-slide po 3 years kayo, na. Senate President Tito Soto said na parang napagkumpara yung inyong mga sitwasyon. Pero kung private to, bagong-bago pa lang. Oo, Ah. so may karaya ba to? Meron naman. Kaso nga lang, nakikigarahe lang. May bubong. Wala. Ayun, mahirap eh. Yun ang problema. Iba talaga pag sarili Dapat mong bahay. talaga mo sa ano, sa box. Dapat ano, once a month at least. Oh, yung wax nga, no? Oo. Kaya, ako twice a month eh. Pero kung talagang pang service lang, eh. Parang Pero sa bagay kahit ganito naman, no? Basta niwawax ka. O nga yung mga ano, kaya pala yung mga kasamahan namin ni ano, nagwawax nga daw sila. Oo, para protection sa pintura kahit pa paano. Kasi maulan ng maraw eh. Oh, tatalsik nga lang daw yung ulan dun eh. Oo. Sabi. Tutulas lang yun. Yan no, sa may auto prison. Teka, saan ka ba? Dito, Project 8 lang. Yan, yan, sa Yan sa may auto prison. 500 lang. Kasama na wax at car wash. Ah, ay, ayos na yun. Saan yun? Saan? Sa may Caloocan, sa may auto prison, sa may ano, Tinyo, Kanto Tinyo. Ah, yung ano, tapat ng halos ng gasolinahan? Sa may nasal sa likod. Yun. Ewan ko nagtaas na sila. Pwede na yun. At isang beses, isang linggo, no? Parang ano ba, magkano magpa-car wash? Kaya nga, 200 din. Kaya karwas lang yun. Magtitip ka pa. Oo. So, doon ka na lang sa ano nga. Isang beses lang naman sa isang linggo eh. So, nagkakaroon ng sessions and hearings via teleconferencing online. Sabi ko, ano bang magiging diferensya nun? Na, kasi nga, I was presumed innocent. May presumption of innocence ako noon. Hindi ako na-convict. So, I was very willing to really fully work as a senator. Sa delay mo pala. Since hindi nga ako pinayagan, ang ginawa ko na lang, nag-file ako ng bills and resolution. In other words, nagtatrabaho po ako. Buti pa yun, hinarap niya. Oo, hinarap yan ha. Oo. Siya na nagtatago na, no? Hindi, sino ko naman ang hindi matatakot? Hindi naman dito sa Pilipinas lilitisin. Ibabato ka naman sa ano kasi. Nag-over rin kasi yung ginawa nila. Pagka sumobra eh. Sa bagay.
Totoo naman, malilit yung mga pinapatay nila eh. Kalaban nila yun eh, kakompetensya. Pero in fairness sa pamamahala naman ni Digong, tumino naman din, ano ho? Tumino kasi puro Tumino. patay, puro patay. Yun nga yung matatakot ka talaga. Hindi, puro patay, ang pinapapatay, yung mga kalaban. O ayon sa mga ano ngayon, lumalabas ng balita, no? Oo, Pero kalaban ng dati, anak nila sa negosyo. pero dati talaga sabi mga drugis, mga talaga pusher. Yun nga, Pero mga okay, pusher. okay, pero sa akin sarili kong opinion. Okay sana kung hindi na lang pinatay, kinulong ba? May kulungan, may kulungan naman eh. Hindi naman siya Diyos para Kaya nga. kuha. Kagana mo, kaya palang patayan nun ah. Kaya nga. Eh, Hindi malay, na tama yun sa pag ano. malay mo yung sinasabi mong ubod ng sama pagka kinulong mo nagbago, di Bago ba? paglabas, Kaya hindi nga na eh. binigyan ng pagkakataon. Oo nga eh. May mga pamilya yun. Kaya nga. And then he's supposed to be part of the BICAM also. It was announced that he was part of the BICAM. Hindi na naman siya sumipot. Mga mahalagang mga tungkulin ito ng isang halal na lawmaker. Pero no show, wala man lang masabi, I think. So, you know, ano ba talaga? Bakit hindi na pumupunta dito? And but it's very clear to us na nagtatago na siya. Umiiwas na siya. Dahil nga sa inaasahan na nung in-announce yung warrant of arrest. So this is actually dereliction of duty already without any explanation why he's not around, why he's a no-show. Nagpadala man lang siya sa formal na letter or communication to the Senate President. I don't think he did that. Kasi mahihirapan naman siya talagang i-justify yung kanyang absence. Pwede ba sasabihin niya yun? Ayaw mo munang magpakita dyan, magtatago muna ako. Dahil nga, may palating na warrant of arrest. What kind of an explanation is that? What kind of a scenario is that? So, para sa akin, hindi lang ito bordering on dereliction of duty. It is plain and simple dereliction of duty already. Dahil nga, sitting senator. So, walang valid excuse to be absent in the Senate. Can he be considered a wall also, Congresswoman? Well, ganun talaga sa mga government services, di ba? Although, I don't know kung pwedeng gamitin yung sa isang legislative office, that's the office of the Senate. AWOL, kasi normally yung AWOL sa ano yan, di ba? Sa mga, normally, as I said, nung ano lang sa mga uniform services, let's say sa security sector, but I think even in other civil service, in government offices, pwede namang gamitin yun. He is in fact AWOL, technically, absent without leave. So, yun ang ano, yun po ang punto lang natin. Ako hindi kaya ng Senado na i-disiplina at this point ang isang derelict na miyembro. Sana, huwag nagdadamay or then making us as an excuse. Kasi parang ang implication is that, sila nga, hindi rin sila nag-a-attend. Pero, sumisweldo pa rin. Huwag niyo po kaming gawing excuse na gano'n. Kasi hindi namin kagustuhan na kinulong kami. And then, at least nagtatrabaho kami. Alam ng buong mundo kung nasaan kami. Kasi nasa kulungan. Diba? So, but not the situation of Senator Bato. So, it's definitely no basis at all for comparison. Nakakainis po bilang boss ng mga senador, nakakainis na nakikita mo na ngayon pinapasweldo ay hindi nagpapakita. Pero nakakainis din po marinig yung sinasabing wala naman kaming dahilan para i-compel siyang pumasok dahil kahit hindi siya nag-a-appear, ang kanyang opisina ay nagpa-function pa rin. How can it function if yung mismong kailangan nandun ay hindi naman po nagpapakita? Tatanggapin lang po ba ng taong bayan ang excuse na ito? Hindi po dapat tinatanggap yung ganyang excuse. It's just a shallow excuse and it doesn't erase nga yung kanyang dereliction of duty. Does he make any contact with his staff? Does he give them, clear instructions
And then yung mga pinipirmahan sa opisina, paano pinipirmahan niya? There are various documents na kailangan pinipirmahan ng isang senador, and it also includes yung yung budget ng opisina ng senador, diba? But where is he? Physically absent. So mahirap pong tanggapin yung ganyang mga kadahilanan na you know, ingat sila na huwag disiplinahin, ingat sila na huwag i-call out ang kanilang kasamahan sa Senado. Pero malinaw, umiiwas sa obligasyon, umiiwas sa trabaho, umiiwas, and this is actually betrayal of the mandate given to him by the electorate, yung mga bumoto sa kanya. Kasi wala, ninihani ho, wala man lang siyang statement. Kasi mahihirapan nga siyang i-justify. Kasi sasabihin niya, sorry, hindi muna ako dyan makakapunta kasi kailangan ko muna magtago. Dahil iniiwasan ko yung warrant of arrest. What kind of an example? Saka dapat hindi natin ini-encourage na sige, magtago ka lang dyan. Magtago ka ng maayos. That is not a good advice. The proper advice is to show up and face the music. Kapag nandiyan na yung arrest warrant, huwag na dapat mahirapan yung arresting team. May mga legal remedies naman kung anong dapat gawin. Diba? Pero yung magtago, that's setting a really bad example. So yan, ilan pa uli ang makikita natin ng mga malalaking tao na magiging fugitives from justice. Diyan nga sa ongoing investigation na yun, diyan sa mga ICI cases, yung mga nasa ombudsman na. And then ilan na, si Zaldico, wala na, may nagtago na rin, nandun na sa Portugal. And then but he is technically a fugitive from justice. Legally, actually, he is now a fugitive from justice. Kasi na-cancel na yung passport. Yung kay Senator Bato, wala talaga siyang pwedeng ma-cite na example, whether legal or practical example, or not example, excuse kung bakit hindi siya nagpapa. So malinaw po sa atin na umiiwas siya sa posibleng pag-aresto sa kanya. Malinaw din sa atin na pinapabayaan niya yung kanyang trabaho sa Senado. There's even a Marjorie Congresswoman dahil nga po, di ba sinabi niya talaga na kahit pabiro tatalunin ko, baka nga talunin ko pa yung 90 days na tinagal ng hindi mo pagpasok kay Senator Trillanes, di po ba? So with this, Senator Ping, no? So with this po, and yung pong statement ni Senator Tito Soto na wala silang reason to compare him to napapasukin siya. Para po bang powerless tayong mga Pilipino na sabihin at pupunta ang Senado. Saka yung yung panginginig din niya yung Caliper? Hindi, itong ano tawag doon? Ethics complaint. Transmission mount, yung rubber mount. Tumutunog na. Ang, di ba, ang Masakit yan pag pagdisiplina sa binabayaan isang ng miyembro transmission. ng Kongreso, whether it's the Senate or the House of Representatives. Hindi pa ako nagtatanong kasi kung magkano yung rubber mount lang din It doesn't Pero need libo-libo din yan siguro kaya from hindi ko pa anyone. napapalitan. So, tingin natin, nahihirapan na you know, the back to whip na diba, yung ganon. So, that's why nga naisip na gawing example yung sitwasyon namin ni Senator Trillanes na wala naman talagang you know, it's not apples to apples talaga, wala, ibang iba. So, yun, motopropyo pwede eh. They don't have to really wait for any ethics complaint from anyone. Kasi anyone nga can actually file the ethics complaint. But that's, you know, yun nga po yung sabi nga nila there's the rap. Sabi nga nila na kasi walang nagko-complain kaya walang gagawin. Lagi na lang ang
nagiging dahilan po, Congresswoman, is if there's no complaint, then there's no foul. Bakit ganon? Di ba? Parang laging, kung ayaw, di wag. Pero ang problema nga po dito is, obvious na Ganon din ang nangyayari sa Vice President, di po ba? Na kung saan nagpupunta ang Vice President, at dami-dami nagsasabi, ano ba talaga ang papel ng Vice President? Ano ba ang dapat na deliverables niya? Okay. Wala Thank you, boss. Sige. Wala namang Ingat po, gumagalaw God bless. So, in other words, yung impeachment, hanggang ngayon, hindi malaman kung nasa na ba talaga yung impeachment na yan. It always boils down Ayan, so to na-interrupt na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Pag wala nang ibang Paalam po muna. Pansamantala at tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mga mission. logical na argumento. Paalam po muna pansamantala. So, this is Jam pa rin, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. Mga technicality.